Sa episode na ito, magmumotor tayo. Pupuntahan natin ang isa sa pinakamatandang puno ng balete sa buong Pilipinas. Ito ay tinatayang 600 years old at sinasabing pinakamalaki sa uri nito sa Asia. Ito ang Millennium Tree na matatagpuan sa lalawigan ng Aurora sa municipality ng Maria Aurora. Alam niyo ba na ang punong ito ay sumisimbolo sa kadakilaan at katatagan ng kalikasan? At mula sa tradisyonal na paniniwala ng mga Pilipino na ang puno ng balete ay tirahan ng mga supernatural na nilalang tulad ng kapre, diwata, tikbalang at mga engkanto, pinaniniwalaan nga ng mga lokal na pinaninirahan ito ng mga espiritu. Dadaanan din natin ang hanging bridge ng San Luis at ang Pantabangan Dam View Deck na kung saan subukan nating tignan ang bayan na pinalubog ng tubig. Pinalubog ng bayan ng Pantabangan sa Neve Ecija. Pinalubog ito 50 taon na po ang nakakaraan. Sa pampang pa lamang ng Pantabangan Lake, matatanaw na ang ilang lumang istruktura na nakatirik sa gitna ng natuyong lawa. Nasa ilalim ng malawak nitong katubigan, di umano may nakalubog ding lumang bayan. Maipapakita din namin kung paano puntahan ang mga ito, kaya ka-rock and roll, stay put lang kayo. At bago tayo mag-umpisa, don't forget to subscribe, like, and share ang aming video at click na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga bagong upload na videos. So tara ka-rock and roll, umpisahan na natin ang video. Let's go! Kita, pupunta tayo sa lugar kung saan ako lang ang kasama. Kumapit ka lang, motor ko ay aandar na. Hello guys! So nandito pa rin kami ngayon sa aming tinutuluyan. Ito ang Brown Epitome na kung saan nagstay kami dito ng 3 araw at ito nga yung aming 3rd day at ito na rin yung aming 3rd episode ng Exploring Aurora. Ayan, kung gusto ninyong mapanood yung mga pinuntahan namin, ilalagay ko po yung link sa description. At ngayong araw naman na to, ang pupuntahan naman po namin ay ang Millennium Tree at ang Pantabangan Dam View Deck at yung hanging bridge ng San Luis. Yan, before po kami umuwi ng Baguio City. So, good morning guys. So, pauwi na kami ng Baguio City. Mamimiss namin ang Baler. Balik kami after 5 years, charot. Ito yung room na pinag-stayan namin guys. May TV sila. Ayan, meron silang aircon. May table dyan. Okay na rin guys. Mas maganda naman yung CR nila. So, ito yun. Check out na po kami, sir. Tapos may... Check out na kami, guys. Tapos may 10 piraso, te. Thank you so much, ate. Ate, thank you. Dito kami sa Brown Epitome. Ay, Vlogger! may dalang ano, taray, ano. Ayan, ganda nung ano nila. Pang twice na namin kasi to. Dito po? 6 years ago. Doon, actually, doon rin sa room na yun. Ay, tuwang-tuwa kami. Hi guys! Ito si ate. Thank you so much ate from Brown Epitome. Napakaganda ng place nila guys. Babalik po kami dito after ilang years siguro. Hindi namin nasabi, baka next year lang. Next year. Okay. Thank you so much. Ganda po dito, promise. Welcome. So guys, pauwi na kami. Dito kami nagstay. Babait yung may-ari. Ayan. So guys, palabas na nga kami ng Baler. Salamat po, Baler. See you in a few years months. siguro. Hindi natin alam. Few months! Goodbye! Mamimiss talaga namin ang Baler. Grabe! So guys, pupuntahan naman natin ngayon ang hanging bridge sa San Luis. Let's go! Dalawa nga pala yung hanging bridge dito. Pero ang pupunta natin yung San Luis. Mas malapit ba yun, my loves? Kasi parang ang layo pa eh. Next time na lang natin puntahan yung sa Bali.
Dito kasi, dadaanan na rin natin ito pa uwi. Ayan na yun, my loves. Oh. Ito na ba yun? Yung hanging bridge ng San Luis? Ay, ito yan na. na. Oh. Let's go! Oh my God, ang ganda. So guys, nandito kami sa hanging bridge ngayon. Yan yung hanging bridge. Oh. Wow. Set muna siya ng drone. Ano mo meron dito? Wow. Ilog, Labs? Ilog yan. Ilog, sarap dyan ano. Baba tayo dyan? Charot. Doon tayo sa gitna. Doon ako magpapalipad. Uy, kakatakot. Baka mahulog. Ha? Wow guys. Dadaanan niya lang tayo. Wala akong isang mataas muna. Kasi isang mababa. Tignan natin dito. Wow! So ito yung hanging bridge ng San Luis Aurora. Ops! Pwede ba dito? Ay, parang delikado. Madaming nag-aano dyan. Ay, hindi ko yata kaya, Labs. Dito lang ako. Tagal na nga, hindi pa bumibigay. Ikaw lang ang ano. Dito na lang ako, Labs. Bakit ikaw? Guys, nandito ako. Takot ako eh. Maganda kaya doon sa gitna. Mag-take off? Ayaw eh. Ayaw mag-take off, guys. Kasi meron daw, airport na malapit dito. Hindi ko na kaya. Okay na to. Umuuga. Umuuga. Hindi na tayo sa hanging bridge. Grabe, hindi ako punta doon kasi talaga umaalog siya. At guys, ito po yung hanging bridge nila. Hanging bridge. San Luis. Grabe yung mga lokal. Hindi sila natatakot. Sanay na sanay sila talagang dumaan dyan sa hanging bridge. Samantalang ako takot na takot ako. So guys, ito yung hanging bridge nila dito. Yes. Nahuhulog yung shades ko, nasira. Actually, malapit na naman sa airport, so hindi kami pwedeng magpalipad ng drone. Mababa So lang. manual lang gagamitin namin. Using yung cellphone. So guys, tapos na kami dito sa hanging bridge. Punta naman tayo sa Millennium Tree. 600 years old na yung puno na yun. So guys, papunta na nga kami sa Millennium Tree. According dito sa maps, mga 1 oras yata hanggang doon. Tagal pa rin pala yun. Malayo din kasi palabas na tayo eh. Oh, so pumasok tayo dito sa barangay. Hindi talaga siya along the highway. Kailangan nating pasukin tong maliit na barangay dito. Tama ba? Oo, nakalagay naman dito, Barangay Quirino. Na-excite na ako makita yung balete tree. Grabe. Di ba meron tayong tanim nun sa bahay? Oo, yung Bonsai? bonsai. Oo. Malayo pa ba? Lapit na yan. Ito na pala eh. Ito na yan. Saan? Yan, ayan o. Nakikita ko na yung puno. Wow! Majestic. Saan bayan? Majestic mountain. May bayad tayo guys. Adult. Ay, kid ako. 30 pesos po. 30 pesos, adult. Sige. Ay, 30 pesos. Dalawa po Dalawang kami. na kami. Ngayon na? O mamaya? Park muna. Ay, park muna.
So guys, baba ako dito. Sige. Tara. So, doon lang po magbabayad sa tindahan na kulay from ayaw ko. Alright. So guys, tara. Bigyan natin ang balete. Guys, magbayad muna tayo. Dito daw tayo sa tindahan magbabayad. Yan na yung balete. Oh. Grabe, sobrang laki. Good morning po. Magbabayad po. Kasama na po ba sa parking yon? Iba pa po yun? Ano ma'am? Motor? Ah, motor. Ay, wala pong parking. Ay, wala po. Ay, ito po. Ay, may tindahan dito. Nagtitinda po kayo ulam? Ay, wala. Ay, wala. Ibalik po nyo ang paglabas niya. Ay, sige. Ayun guys. Paglabas po nyo mamaya dito sa highway, magaling kanan, may kainan po. May kainan po. Thank you po. Kilometer lang may hit. Apo. Pagkanan nyo, doon po yun. Apo. Guys, 30 pesos lang ang ating entrance fee. Pagka motor, wala silang parking fee. Alright. Ang laki guys. Woohoo! Maya pasukin natin yan sa loob. Pwede yata pumasok sa loob ng balete. So guys, papasukin namin ng loob-looban ng balete. Balete. So, yan palang balete tree na yan is 65 meters ang taas niya. Pagkatapos, yung circumference niya, 15 meters. More than meters. So, napakalaki po. Taba, diba? Oo. Tsaka 600 years na po ito. Oo, one of the largest and oldest tree dito sa Philippines. Bago pa tayo inoccupy ng mga Kastila o siguro mga ganong time kasi 300 years silang nag-occupy. Tapos another dito 300. Yata, tama ba? Saan ba ang pasukan? Meron yata doon sa kabila. Tara guys, try nating pasukin ito. Wow! Grabe oh. So ito yun guys. Iniikot po namin. You can see, ang ganda sa loob. Tingnan niyo po. So ganito pala siya, ang daming mga nakakabit na kung ano-anong po, kung parte niya yan o bike. Grabe guys. Ay, ugat niya yan. Oo, ito yung ugat niya. Pero nasa labas yung ugat. Di ba may tanim tayo nito, bonsai? Oo. Pero grabe, 600 years old, tapos buhay pa, green na green pa yung ano niya, oh. So ganyan pala katagal ang buhay ng isang balete. Oo. So meron kaming balete doon na bonsai. Tatagal din pala yung ganung katagal. Oh my God, so ganito siya guys. This is sa loob. Kakaiba. Wow. Oh, ano ka mo? Yan guys. Grabe. Sobrang tagal na nito. Nakaka-amaze. Natural attraction ko kasi ito guys. Ikutin po natin ngayon. Talunin mo na. Ito ang Millennium Tree na matatagpuan dito sa Balete Park, Barangay Quirino, Maria Aurora. Mga 7 kilometro lang mula sa kanilang town proper. Ito po ay isang puno ng balete na merong edad na 600 years. Napakatanda na, hindi po ba? Kung ating babalikan ng kasaysayan, 14th century pa lamang ay nandito na pala ito. Bago pa dumating ang mga Kastila noong 1565. Lumipas na nga ang 2 digmaan pandaigdig at marahil isang katutak na bagyo at mga lindol, ngunit heto pa rin siya, buhay na buhay at nananatili pa rin sa mga susunod pa na henerasyon. Meron itong taas na higit kumulang sa 65 meters at ang punong kahoy o trunk nito ay merong 15 meters na sirkumperensya. Sabi nga nila, katumbas daw ng 60 katao na magbubuklod-buklod ang kailangan para mayakap ito. So guys, ang sabi dito, maaring akyatin ang balete ng 3 metro, 3 meters from the ground. Mahigpit na pinagbabawal ang pag-akyat sa puno sa takdang limitasyon. Salamat po. Oh my God, so pwede palang akyatin ito? Parang pwede siyang akyatin, 3 meters lang. Gano'ng kataas yung 3 meters? Pero bakit ka naman naakyat? Ikaw gusto mo umakyat?
Grabe. Dito sa Pilipinas, pinaniniwalaan na ang Balete ay dwelling place ng mga engkanto tulad ng tikbalang, kapre, white lady at kung ano-ano pang mga maligno. Kaya sa sobrang tagal nito, malamang isang barangay din ng mga engkanto at maligno ang nakatira sa puno na to. Sa naalala ko, mayroon pelikula noong 1988 na pinamagatang ang Hiwaga sa Balete Drive. Hindi lang pala sa Pilipinas sa pinaka mataas or pinakamalaki pala, sorry. So, the biggest Balete tree in Asia, guys. Grabe, ito yung Millennium Tree. Wow. Grabe. So guys, hindi lang pala yung Balete ang pwede nyong puntahan dito. Pwede rin kayo sumakay dito sa kanilang tren. Ayan. May enjoy ng mga bata dito, guys. Kahit kayo, may enjoy nyo rin na sumakay dyan. Yan pala yung sasakyan ninyo. Tapos, papasok kayo doon sa loob nitong Balete Secret Garden. So, hindi ko alam kung ano yung nasa loob. Secret nga eh. Unless na magbabayad kayo tapos sasakay kayo doon. Pero hindi ko alam kung magkano yung bayad dito. Hindi ko na itanong kung magkano yung pagsakay sa tren. Ang taas po, guys. Ang taas po. Wow, ang taas. Ligpit-ligpit. Gutom na ako. Hanap na tayo ng kakainan. Guys, pinuntahan na rin namin tong statue ni Aurora. So tara guys, lapitan natin. So, ito ang statue ni Aurora Aragon Quezon na First Lady of the Philippines. At siya nga ang tinaguriang Chairman of the Philippine Red Cross. At syempre, asawa siya ni Manuel L. Quezon. Alam niyo ba kung bakit namatay si Aurora? Habang pauwi nga siya ng Baler, tinambangan ng isang pangkat ng Hukbalahap sa Nueva Ecija at kasama niyang namatay ang kanyang manugang at mga kaibigan nung ika-28 ng April, so 1949. So bilang parangal sa kanya, itinatag ang sablalawigan ng Aurora noong 1951 sa pamamagitan ng Batas Republika bilang 648 at ginawang lalawigan ito sa bisa ng Batas Pambansa noong 1978. Oh my God, nagugutom na talaga ako, my loves. Hindi ba talaga tayo kakain? Nakain na tayo. Gusto mo dito ulit tayo kumain? Yung kinainan natin, no? Hindi, para maiba naman. Yung sinasabi ngayon natin nung nakaraan. Ayaw nga, yung Ikigai. Sige, doon tayo kumain. Palabas na tayo ng Maria Aurora, oh. Sana nga lang, walang masyado tao doon ngayon. Malayo pa ba yun? Medyo malayo pa yun. Naku, tising ka muna, gutom ko nga rin. So, ilang oras pa tayo magbabiyahe, marating lang natin ng Baguio. Pero itong next, pagkatapos natin kumain, pupuntahan natin yung saan tayo pupunta, may lab? Sa Pantabangan Dam. Oo, Pantabangan Dam. Tignan nga natin kung makikita natin yung pinalubog doon na isang bayan daw yun. Grabe, no? Isang bayan, pinalubog. Oo, makikita natin yun. Pero, syempre, nakalubog. Malamang di natin makikita. Guys! So, nandito tayo sa Ikigai. Dito sa Pantabangan. Kain muna tayo, guys. So, ito pala. Tingnan natin kung ano mga pwede natin kainin dito sa Ikigai. Buti na lang, konti pa lang ang tao. Ay, may igado sila, guys. May boneless bangus. Uy, may pusit. At ito, yung nila, grilled pork nila. Yan, gusto to ni Vin. Oh, konti pa lang guys yung kumakain dito. Maaga pa kasi guys eh. Buti na lang. So guys, nakikita nyo naman ito yung comfort room ng mga babae. Ang ganda, diba? Sobrang linis. Parang nag-CR ka sa hotel. Maganda. So habang kakain ka dyan, dami rin mga riders. Foreigner.
Guys, kain muna kami dito. So, ang dami kong biniling rice lumps. 4 na rice. Hanggang mamayang gabi na. So, habang tanaw mo yung doon, guys. Ganda. Maganda ba? Ganda. Sobra? So ito guys, parang yung sa Lolo Cancios dun sa Baguio sa Ampuklaw Dam. Si dam din ito. So, dam ba yan? Ito yung Pantabangan Dam. So, ganito din may view like this. Ganda, sarap kumain guys. Pantabangan Dam o Pantabangan Lake? Sarap kumain. Ano naman po, ang kaharap ninyo is napakagandang view. Kaya view pa lang busog ka na. Paparami ang kinain mo. Sila yung kasama namin sa Brown Epitome. Hello! May ano ba kayo? Wala po. Tamang gala lang sila. Mga friends na. Follow nyo sila guys. Sila ang Wandering Cesar. Ingat po. Okay, so maraming bikers. Binabike din talaga nila tong Pantabangan. Wow. Lalakas nila. So guys, nandito tayo sa Ikigay. Nag-stop tayo dito para kumain po. So ngayon, ang gagawin po namin is maglalagay po tayo ng sticker. Yes po. Ayan po guys. Kasi nakita namin doon. May dikita ng mga sticker ng mga riders na pupunta. So, maglalagay po tayo. Wow, ang daming stickers. Nandito po yung mga sticker. So, maglalagay naman daw tayo. Saan may lalagay? Doon, banda. Puno na dyan. Dito. Dyan, sa baba. Yan guys. Tingnan mo ah. Yun. Beer and Bag Adventures. Tingin. Alright. Yay! Tapos ang daming stickers. So, hanggang dyan. Thank you so much. Wala, Labs. Tama ba itong dinadaanan natin? Iwan ko. Pero ganito naman yung, ito naman yung nasa Google Maps. Dito tayo dinala. Dapat parang iba naman na. Off-road naman na ito. Ganito ba dito? Ito yata yung sinasabi ni Tatay Pong na nakakatakot na dinaanan niya. Yung liblib. Di ba pagka Pantabangan Dam, dapat tourist attraction yun. Dapat hindi ganito yung dinadaanan. Ipelta mo na lang kaya. Ipelta mo na lang. Wait lang, tignan natin. Ano, pelta na tayo? Natatakot ako. Ipelta mo na lang. Tignan mo, nasa likod ako, baka mamay harangin tayo dito. Paano yan? Hindi na natin pupuntahan yung Pantabang. Huwag na lang kaya. Ba't diniretso mo? Sayang. Subukan lang natin. Kaya ba ng motor mo yan? Kaya naman. Adventure mode dito eh. Huwag lang tayo dito, kakatakot. Baka mamaya may mangharang sa atin dito. Diyos ko, maging alaala na lang talaga tayo. Sinasabi ni Tatay Pong. Sabi na, Nakatakot, grabe. baka may humarang na lang dyan. Tas nananakot ka pa. Parang tayo na nga taong dumadaan dito. Ganito ba to? Ano mo na kaya? Uy! Wait lang. Ano ba naman? Hala, pababa pa Kaya ba natin to? Parang iba yata, na wrong way tayo. Hindi. Teka, wait. Marong turn tayo dito. Diyos ko. Itutuloy pa ba natin? Baka naman, maligaw tayo. Naliligaw na yata tayo eh. Parang may nakikita ako may kalsado yata doon Pero sabi naman dito, na lang. Hindi, simentado na yun Kita mo yun? Ba't nakalagay naman sa Google, 7 minutes pa? Hindi, di dapat kasi doon ka dumaan sa kabila Yung di ba may kalsada doon? Nahulog Hindi, na baka itong shades. sira lang itong kalsada na to. Ito lang. Bilisan mo nga ron. Bilisan mo na Wait lang, madulas tayo dito. Bilisan mo. Bilis. Tatakot ako, grabe
Grabe. Ano ba yan? Dito ba dumaan sila, Tatay Bong? Diba, may kinikwento siya na nakakatakot daw. O yan, kalsada naman na. Oo nga, tingnan mo. Baka may ano. Wala namang kasasasakyan. Tama ba yung dinadaanan talaga natin? Tama, ito yung tinuturo ng maps eh. Grabing nervous ko dun sa ano na yun. Kakaiba. Okay na. Oh. Palagay ko may nasira lang sa kalsada kaya may school naman. May school, okay na yan. May sinabi din siyang school eh. Tingnan mo naman oh, parang sobrang diblib naman high school yan. Sinong mga bata ang pupunta dyan mag-aaral? Malay mo. So ang layo naman ng panggagalingan nila. Mga bahay-bahay sa tabi dyan. Hindi lang natin nakikita. 6 minutes na lang naman nakalagay dyan sa Google Drive mo. Ay, Google Drive. Sa Google Maps mo. Sorry naman, Ana. Natitense nga rin ako. Ayun! Meron ng tricycle. Oo, okay na yan. Okay na yan. Oh my God. Oh! Ayun, dito na nga tayo, oh. Nakikita ko na yung, yung gate nila. May bayad ba dyan? Oh, sabi sa'yo, tama yung tinuturo ni Google. Dam and Reservoir Division. So, ito wow, ang ganda. You know? Makikita ba natin dito yung pinalubog na na bayan? Makikita, pero nakalubog nga eh. Hindi natin makikita. Grabe ka naman. Saan kaya dito yun? Gusto mo mag-scuba diving tayo? Grabe ka naman. Pero nakikita ko doon sa mga post na kailangan pa daw na magbangka tayo papunta doon. Para, yun nga, mapuntahan natin yun. So, dito pala yun. Uy, pwede pala magpalipad dito ng ng helicopter. Tama ba ako? Tama ba ako? Liparan ba yun ng palipadan ba yun? Oo. Alright, ang ganda, my loves. Palipad ng drone dito kasi may parang, may landingan ng helicopter. Ganun ba yun? Ang ganda, grabe. Nakakatuwa naman, wow. Paano yung pinuntahan din natin ito dun sa sa Benguet? Sa Ambuklaw? Sa Ambuklaw Dam, oo. Oo, siyempre. Pero mas malaki ito, Ayun, nakita ko na. Pantabangan. Ayun, Pantabangan Dam. Nakita ko sa picture ng mga nakamotor dyan sila nagpipicture. Oo, nagpunta na dito sila Tatay Bong nung nakaraan. Oo, nauna silang pumunta dito. Guys, puntahan namin itong Pantabangan. Pantabangan. Tayo sa kalagitnaan, parang napakaikip guys. Yes, guys. So, daanan lang muna namin ito. Balot po kami. Kita natin kung pagpalipad tayo ng drone kasi napakaganda. Parang ibig dyan kasi bilang ako. O sige, go. Yan na yung dam eh. Kaya kahit okay na yan. Dito tayo guys. Last tingin ka dito. So, ito yung signage na Pantabangan Dam. Alright. Yan lang muna natin doon. Kita natin bago tayo mag-orientate. Alright guys. Kapalipad siya ng drone. Mag-alauna na pala.
Ladislas naman na yan, Pantabangan. Guys, mag-ice cream muna tayo, guys. Hello po. Yan. Guys, so, magkano po ito? 20 lang oh, guys. Wow. Guys, ice cream tayo. Woo, ice cream! Nandito tayo ngayon sa view deck ng Pantabangan Dam. Sa gawing kanan, makikita nyo ang Pantabangan Lake kung saan iniipon ang malaking bahagi ng tubig at nagsisilbing reservoir bago lumabas sa spillway. Ang construction ng dam na ito ay nagsimula noong early 70s at natapos noong 1977. Ito rin ay isa sa pinakamalaking dam sa Southeast Asia at isa sa pinakamalinis sa buong Pilipinas. Dual purpose nga rin po ang dam na ito. Ginagamit siya for irrigation at hydroelectric generation na kaya magbigay ng 100 megawatts of power at sa tibay daw ng disenyo nito ay kayang ma-withstand ang intensity 10 earthquake. During the construction, isang bayan ang sinakripisyo at sinadya na palubugin para lang malikom ang sapat na taas at dami ng tubig nito. Huwag kayong mag-alala, hindi naman po nalunod ang mga tao. Sa halip, binigyan pa nga sila ng sapat na resettlement sa ibang lugar. Ready na? Guys, kasama kami guys, mga riders. Guys, namin sila, taga Gimba. Gimba Nueva Ecija. Shout out! Hello! Dito sila palengke. Pumunta sila dito. Pa-shoutout po kay Ate Braysan Alcantara. Shoutout daw. Kung sana siyang magalit. Huwag kang magalit. Napunta siya dito. Dito yata siya mag-miss na mamaya pang ulam. Okay. Thank you so much. Services na lang namin. Yung printing services. Ano pong printing services? BVPS po. BVPS. BVPS. Yes. Ayun. Oo. Hi guys. Yan, taga ano pula sila? Gimba. Nueva Ecija. Yan sila. Hi, hello. Shoutout po sa ate ko. Magalit ka na lang. Oy, Labs, doon, di ba dapat babalik tayo? Ito nga yung tinuturo ni Google Maps eh. Ay? Sundan na lang natin. Paano yan? First time natin dito dumaan. Kahit na, ikaw, gusto mo pa mong bumalik dun sa parang masukal na Hindi lugar? na, dito na lang tayo. Dito na lang. Bye! So, yun yung mga nakilala natin, no? Mga riders din. Tagasan sila? Gimba, di ba? Gimba, oo. Sa Gimba sila. So, ayan. Baka pupunta rin sila ng Baler o iikot lang sila dito sa Nueva Ecija. Ang laki din pala nito talaga, no? Itong dam na to. Oo, haba, oh. Doon lang pala tayo sa dulo nagpicture. Baka yun, nakikita ko na yun. Baka yun yung pinalubog na ano? Na bayan? Iba? Ayun, no? Oo, parang yan nga yung nakita ko sa ano. Kaya lang nga, nakalubog nga eh. Gusto mo mag-scuba diving tayo. Hindi na baliw.
Hindi natin mapupuntahan yun. Siyempre, sasakay tayo ng bangka, papunta dun. Nagabihin tayo. So guys, medyo hindi ako masaya sa mga drone shots kasi hindi ko na siya nakuhanan ng mabuti. Lalo na yung spillway, yun sana ang gusto kong makuhanan. Kaso kanina habang nagpapalipad ako, merong dalawang ibon, yung kulay itim, yung lalaki, uwa. grabe. Maaligid sila dun sa drone. So yung isa nga muntik nang dakmain. Nakita ko naman parang kala nila pagkain yung drone. Naku, buti na lang. Hindi yung kinain o dinakma. Sigurado ka ba talaga na merong daanan dito papuntang Baguio? Kasi feeling ko, dalawa na naman tayo dito. Parang masukal na naman tong dadaanan natin. Ito na naman nga yung tinuro ni Google kasi naman, anong gagawin natin? Bibelta tayo. Wala, tignan mo, nakakatakot naman. Parang haharangin na lang tayo dito. Nakikita mo ba? Halos walang kabahay-bahay. Sigurado ko ba talaga? Hindi nga ako sigurado Sinabi lang ni Google pero bibelta tayo. Natatakot ako. Sa totoo lang, natatakot na talaga ako. Kanina pa ako natatakot. Patay tayo dyan. One bar na lang tong gas natin. Makakarating pa kaya tayo yan, tapos hindi mo alam kung saan tayo dumadaan? Naku guys, mukhang naliligaw na yata kami. Totoo na yatang naliligaw na talaga kami kasi may daan daw dito papunta ng Baguio. Pero tingnan nyo naman guys, walang halos kabahay-bahay. Ayun, may nakita akong kotse. Pero kahit na, tignan mo naman. Basta, sundin lang natin to. At least yun yung kotse na yun. O, pagka may humarang sa kanila, pwede silang magtago. Ilak lang nila yung pintuan. Tayo nga, nakamotor tayo dito. Alam mo naman ako, tamang hinala ako. Tapos wala ka ng gas. Yun lang ang pinoproblema ko. Kung bibelta tayo, kukulangin din to kasi nakita mo naman bago tayo nakapasok ng Pantabangan Dam, di ba? Wala tayong nakitang gas station. Hindi ko talaga alam anong nafe-feel ko ngayon. Para ako naiihi na So ilang oras pa to? Ano to, paglabas ba natin? Saan ng lugar? San Jose. Pero parang 30 minutes lang hanggang San Jose. Kaya pa naman ng gas kung 30 minutes lang. Pero tingnan mo naman, halos walang kabahay-bahay dito. Paano kung nasiraan tayo dito? Wala man lang parang tindahan man lang dyan. O mapagtatanungan kung talagang meron ba talagang daanan dito. Alam mo naman si Google Maps kung saan niya linalagay kahit na sa dulo nito ilog na pala. Paano yan? Kanino tayo magtitiwala? Diretsuhin na lang natin to. Tingnan mo naman kasi ang creepy. Ang Hindi creepy naman, okay guys. Pero medyo umokay na ako nung may nakita akong dalawang nagmumotor. Ano pang road to? HE road lang naman nakalagay. Ano kaya HE? Hydroelectric power? Yun, tama. Guys, dito na kami sa San Jose, Nueva Ecija. Takot ako kanina sa daan, walang katao-tao. So guys, isa na naman pong matagumpay na moto adventure ang nangyari ngayong araw. Marami pong salamat sa panonood at sa pagsubaybay ng aming moto adventure. From Baguio City, nagmotor tayo sa napakagandang lalawigan ng Aurora at na-explore natin ang iba't ibang lugar na pwedeng puntahan. At sa loob ng 3 araw, napakaraming magagandang alaala ang tumatak at nagpaganda ng aming adventure. Especially ang mga taong nakilala at naging kaibigan namin at naging parte ng aming buhay at magiging baon namin ang magagandang alaala hanggang sa pag-uwi. Muli, kami po ay nagpapasalamat at naway huwag kayong magsasawa sa amin. Kami po pala ang Vin and Van Adventures na magsasabing hanggat may kalsada, mag-ride ka. Araw ng pag-asa, bumubulong ang alon, sumabay sa agos. Dahil minsan lang ako
Sa aking baywang tayo'y aalis. Dala ang saya basta kasama ka. Habang may buhay, piliin mo mag